Eto, ano tayo ng ano na iba pa, mga sulat ni Kulaong. Pinaka-latest na liham ng ating pinakamamahal na si FLM. Ito po ang pinaka-latest na liham niya na binasa ni Secretary Yama ngayong June 28, 2020. At ayon po kay FLM, atin pong ipikit ang ating mga mata habang pinakikinggan ang kanyang sulat. Let's start. Eagle of the northern land, fly high. All the people of this land, for the eagle of the north will take the lead as he is an evolution. Mahilig si Kulaong nun gumawa ng English na sulat eh. Napakalalalim. Kasi ang nasa isip ni Kulaong, kapag siya nag-i-English, akala niya, isipin ng mga tao, edukado siya, mayaman, alta sosyedad. Hindi niya alam, bakyang-bakya yung pag-i-English niya noon. Saka meron ding nagsabi na etong si Kulaong ay merong kasama sa selda na magaling mag-Latin, magaling mag-Espanyol, magaling mag-English. Kaya napag-isipan noon si Kulaong ng mga UTW noon na hindi siya ang gumagawa ng sulat, ibang tao. The new evolution of a leader, formed at the dawn of humanity. Long live 2022. At sa lahat ng aking mga taga-suporta, pakipikit ang mga mata habang pinakikinggan niyo ang aking sulat. Filipinos' time will tell if and when a cold breeze of the wind came from the south and blows to the northern part of the land. The eagle of this Actually, walang kwenta, wag na natin ituloy. Ito na lang, si Yama yata nagbabasa nito eh. Araw po sa inyo lahat. Ako po si Sec Yama de la Cruztan at ako po ay naatasan ng aking boss na si Francis Leo Marcos o kilala bilang si FLM na basahin ang kanyang isinulat na mensahe. Tumam ganda. Ako po ay nakapait pa rin sa NBI Manila. Sa bawat paglipas ng araw, wala po akong katiyakan sa kapalaran ng aking mga kaso na hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin lubos na nalalaman sa bawat gabi at araw na lumipas ang tanging pag-asa na natitira sa aking puso ay ang malaman na kayo po ay nakasuporta sa akin at makakaasa po kayo na ang suporta ko at pagmamahal sa inyo ay hindi magbabago. Gusto ko pong pasalamatan kayo ng personal paglaya ko. At ipinapangako ko po sa dakilang may kapal na ibuhos ko lahat ng kung anuman ang mayroon ako para sa mahihirap nating kababayan. Sana po sa pamamagitan ng sulat na ito ay maiparating ko po sa inyo ang aking pasasalamat. FLM, May 29, 2020 pa po itong sulat niya. Bali ngayon lang po dumating sa akin. Kasi po, ngayon lang po. So, ayun po. To Ma'am Ganda, sana po ay makarating po sa inyo itong video na to. Kasi yan po yung habilin sa akin ni Boss FLM. At maraming salamat po sa pagmamahal ninyo kay Boss. Yung Ma'am Ganda na yun yung nagko-comment lang kay Kulaong sa Sokmed lang. Nagko-comment lang sa mga live ni Kulaong noon. Si Jen de la Cruz. Yung Jen de la Cruz na yun, sinabi na si Digong daw ay nakasuporta kay Kulaong. Sa comment lang. Naniwala naman si Kulaong. Naniwala. Actually, pati ko nga, napaniwala nga ako noon eh. Kasi, nanonood nga daw tong si Jen de la Cruz kay Kulaong. Abay, syempre, trending si Kulaong noon. Baka nga.
Eto yun, no? Eto. Ayan. Mrs. Francis, nanood po si Tatay Digong sa inyo. Ha? About PH. Sir Francis, nanonood po si Tatay Digong sa inyo. Uy! Oh my God. Kung nanonood po ang ating presidente sa aking ginagawa, mahal na Pangulo, bahala na kayo sa akin. Ang dami ko na sagasaan, mahal na Pangulo. Ako pinagtutulong-tulungan na eh. Pero ito lamang po ang aking kapamaraanan, mahal na Pangulo, para matulungan ang ating mamamayan at syempre at ang ating gobyerno. Nanonood ko sa... tama ba yung nabasa ko? Baka mali. Ayan. Idol nanonood. Sir Francis, nanonood po ang mahal na Pangulo. My God. Sabi niya. Ay, Sir Francis, nanood po si... Paniwala kami, syempre, nung time na yon. Paniwala pa, kahit ako. Akala ko talaga, totoong nanonood si Digong sa kanya eh. Yung Ma'am Ganda ang nagsasabi nun. Yung pala, pati yung Jen de la Cruz, yun pala, hindi pala totoo. Wala palang katotohanan yun. Kasi nga, lahat naman pala ng ni Kulaong, mga pinagsasasabi, lahat pala, puro for the views lang nung time na yon. Wala talagang katotohanan. Ang lahat ng mga na yan ni Kulaong, lahat yan puro drama. Pinasakay lang kami pala talaga. Yan ang ginawa niya sa amin. Kala ko talaga noon, putya, sabi ko, astig ka ako si FLM. Kasi ang nanonood sa kanya si PRRD pa, di ba? PRRD. Tapos sinabi pa ni Kulaong na, kasi may video si Kulaong, sabi niya, nakaupo na siya sa eroplano. Ngayon, napanood daw niya sa balita si Digong. Ang sabi daw ni Digong, tumulong daw tayo. Sabi, tulungan ika natin ang ating bansa. Tulungan ika natin ang ating mga kababayan. Kaya si Kulaong, bumaba daw ng eroplano noong time na yon. Hindi na daw siya tumuloy ng flight papuntang Japan. At yun daw yung naging dahilan kung bakit sila naghiwalay ni Mayu. Wala naman binabasa, wala naman katotohanan. Hindi, yun, naka-live siya niyan, naka-live. Arnel Guevara, naka-live siya noon. Hindi ba rin nanonood si Trump? Baka nga po. Eskrimador, scripted lahat, tama. Naniwala naman si Kulaong na pinanood siya. Pati nga kami, napaniwala talaga eh. Ate Ira, nakakasinok. Habilin, parang pumanaw na si Kulaong. Oo, yun nga. Payat pa siya noon dyan, si Yama. Hindi ba nagpaparamdam na Yama lang yan? Aw, alam, puti ni Yama, parang shirt niya. Anawim, akala ni Kulaong siguro siya si Rizal at Ninoy Aquino. Marcos nga, datingan niya kasi noon, nung nakakulong yan. Miss Alice Pinpin, grabe pala talaga ang dami ni Kulaong na paniwala sa kasinungalingan niya para siyang may power, para mapasunod niya kayo mga vlogger at iba pa. Tama po. Saka kaya nga po yan lumabas noong panahon ng pandemya, para po yan talaga para po talaga, magpanggap po talaga na Marcos at kakandidato po na talaga yan, na senador noon pong panahon na yon. As in, kakandidato po talaga. Yan po ang gusto niya talagang gawin, kumandidato na senador. Ngayon, mag-throwback tayo sa video ni MG. Throwback tayo.
Saan ba yun? Eto, hanapin ko lang mag-throwback tayo ng ano. Ayun, eto. Okay. Wiretap. Eto. Throwback tayo dito sa video ni MG na ito. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa na naman nga pala to. At syempre, mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest manloloko sa balat ng social media, the biggest, pati nanay pinagmumura, the biggest royal blood, the royal clown, the clown himself, FLM, Francis Leo Marcos, palakpakan sa utak ang putang inang yan. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa last video natin kay Francis Leo Marcos, tinalakay natin kung saan ito nagsimula. Pagpasok nito sa politika at iba't ibang mga kontrobersya na dumaan sa storya niya. Tulad ng isang palabas lamang ang Mayaman Challenge at meron itong Palabas lang talaga. Palabas lang talaga yung Mayaman Challenge na yun. Bakit? Mayaman Challenge kasi, pinapalabas ni Kulaong, mayaman siya. Pinapalabas ni Kulaong na siya'y Marcos. Kaya niya ginawa yung Mayaman Challenge para, kunwari, mayaman siya na tumutulong at gayahin siya ng mga mayayaman na tumulong din sa ating mga kababayan noong panahon ng pandemya. So lahat ngayon, palabas. Bakit? Unang-una, hindi naman mayaman si Kulaong. Bakit ka magmamayaman challenge kung hindi ka naman mayaman? Di ba dapat pagpapanggap challenge? Kasi nagpapanggap siya Marcos. Kaya totoo ito. Actually, ito, matagal ko na to napanood eh. Ngayon ko lang ulit to mapapanood at re-reactionan natin. Kasi hindi natin to naman na-topic o hindi naman natin to na-reactionan noong mga nakaraang panahon, di ba? Aanoin natin to, itatopic natin ngayon at re-reaction na natin. Kasi maganda to, matotrowback natin kung ano yung mga naging video ni MG patungkol kay Kulaong nung mga nakaraang panahon. malaking sindikato daw kuno sa likod niya. Ayun. Yung malaking sindikato na yan, napatunayan namin na wala po talagang malaking sindikato sa likod ni Kulaong. Bagkus, sarili niya, siya mismo ang sindikato. Boss Mac, may problema ba GC? Bakit na ako makapag-add or invite? Yes, oo. Yan ang problema kay ngayon, kay Meta. Yan po ang problema. Marami pong nakakaranas niyan ngayon. Meron nga akong 'di ba? Meron nga akong sinabi sa inyo yung nangyari. Nag-upload lang ako video namin ng pamilya ko, na-restrict ako kasi damay pati FB page ko. Sa mga sources and sa mga netizens. Ngayon, tatalakayin natin ang iba't ibang mga isyung lumalabas kay Francis Leo Marcos. Ayon po sa isang video call conference ni Francis Leo Marcos. So katulad nga ho ng sinabi ko, Mangusin o Marcos. No? Walang bearing ho sa akin yun. Kasi yung nagsilang sa akin, yung dugo ko royal blood na ho. Kasi yung nagsilang sa akin, yung dugo ko royal blood na ho. Ayun. Yung nagsilang daw kay Kulaong, royal blood. Okay. Okay. Oo. Mukha namang royal blood, 'di ba? Tama naman. Royal blood nga. Tignan nga natin dito. Oo. Putya. Talaga. Oo. Royal blood na royal blood nga.
Tama naman si Kulaong. Royal blood. Alam niyo yung Royal, yung Coke Sprite Royal, yun, Royal blood. Royal True Orange. Hindi kaya ito yung tipong uminom lang ng Royal tapos naisip niya, Royal na ako ha. Royal family blood na ako. sinaad nitong ang dugong dumadaloy sa kanyang katawan. Nanay ko ho ay anak ni Don Jose Antonio. Don Jose Mar Antonio. At, okay, ni Doña Carmelita Ariño Baking. Ipinagmalaki ito ni FLM at hinihikayat ang mga taong i-search ng mga netizens ang mga taong nabanggit niya. Oh, isis ho. Ang tatay ng nanay ko ay si Don Jose Antonio ng Bulacan, Bulacan. At ang kanyang nanay ay si Doña Carmelita Carreño Baking. Ayon sa Google, ito lang ang lumalabas sa kanyang nabanggit. Si Doña Carmelita ay hindi lumalabas sa Google. Ang galing mo, ka-FLM. Ang galing niya, mga kaombre ko, kasi humanap siya ng pangalan na alam niya na hindi lalabas sa Google. So ito daw yung Don Jose Mar Antonio. Likely refers to Jose Antonio, the founder and chairman of the Filipino real estate developer Century Properties. He is a prominent figure in the Philippine business landscape and known for developing luxury properties and large-scale communities according to Forbes. Kaso lang parang hindi niya to pwedeng maging tatay, mga kahombre ko, kasi parang mas matanda pa si FLM dito, no? So, ewan ko na. Sinaad din itong ang totoong pangalan ng nanay niya ay Remedios Baking Antonio. Ang pangalan po ni nanay, according sa Certifico de Nacimiento, Spanish birth certificate yun. Pwede ko ipakita sa inyo. Okay. Okay. Ang pangalan ho niya ay Remedios Baking Antonio. Alright. At ito po, mga kahombre ko, ang mga comments ng mga baliw na mga tao. Siyempre, alam niyo naman. Kung royal blood ka, anong lahi ang ilong mo? May dimple eh. Anong royal blood na tain na mo ka? Wala kang dugo, tinta ng pusit ang dumadaloy sa'yo. Confirm. Baliw talaga. Baliw talaga mga tao, mga kahombre ko. Oh my God. Merong isang phone call ni FLM at ang kanyang ina na natap na kumakalat ngayon ang buong recording na ito sa social media. Nangyari ang pag-uusap na ito sa panahong nakakulong si FLM. Oo. Pwede? Patahimikin nyo na lang yung anak nyo. Wala naman siyang sinasabi sa'yo ah. Wala siyang ginagawa laban sa'yo. Basta sa kanya Ako- kung binubuntun yung galit mo, wala siyang ginagawa laban sa'yo. Ako magsasabi. Dahil Hindi anak ako- ko. Tangina naman eh. Pagagalitin nyo na naman ako eh. Minsan nila akong galit Ka sa na buhay. magagalit. Ina, nakakulong ako rito! Sino may kasalanan? Ako. Kasalanan nyo! Nagugat ito sa kapatid niya na kung saan nagawa siyang ilaglag nito ukol sa mga gold bars na hawak ni FLM at todo protekta ang kanyang nanay dito. Sinabing patigilin lang yung anak mo pagtatanggol Wala mo pa. naman siyang ginagawa. Marami ako na... Sasabi Wala ko, siyang ginagawa. Alam mo, maraming Oh. tumitira sa kanya para hindi Hindi ka titigil. Hindi ka titigil magsalita. Hindi ka titigil magsalita. Hindi mo pakikinggan. Ito lang ang sasabihin ko, anak. Putang na, magsasalita na kayo. Ako nga nagsasalita eh. Hindi kayo tumigil at pakinggan nyo yung sasabihin ko. Oh. Marami nga nakikita nga araw-araw nga nakalive yung anak nyo. Putang ina, sinisira yung advocacy ko. Putang ina, panayang hingi kung kani-kanino eh. Hindi Tangina. ganyan. Araw, nakisika ko. Napapanood ko. Naririnig ko. O, dinatayo yung cellphone mo. Ginagamit niya yung pangalan ko. Ginagamit niya. Ikaw ang nagsabi sa kanya na gawin mo yung... Anong tinapay naman? Ako na... Wala akong tutang. Sinungaling pala to talaga si Kulaong. Kasi, yung sinasabi niya na anak si Doña Remy ng mga royal blood, hindi totoo. Bakit? Kasi anak pala ng tinapay. Si Nanang Remy. Pakinggan natin, ha? Dinatayo yung cellphone mo. Ginagamit niya yung pangalan ko. Ginagamit niya. Ikaw ang nagsabi sa kanya na gawin mo yung... Anong tinapay naman? Ako na... Oh, di ba? Anak ka ng tinapay naman. Di ba? Anak daw ng tinapay si Aling Remy.
Wala akong inang ayuda. Tumulong nga siya doon sa bambang eh. Oh, tinana. Ina naman eh. Ang kulit talaga eh. Ipagpipilitan nyo kasi. So, sasabihin ko sa kanya, tumigil na siya sa paggawa ng mga Ina. Ayon kay FLM, sinisiraan siya nito at buhay niya ang nakataya sa mga gold bars na iyon. Alam niyo ba na buhay ko na nakasalalay yan? Eh putang ina, yung ginto-ginto na yan, kapag nalaman niya, ano mangyayari sa palagay niyo? Kaya yung depensahan? Mary Ann lang ang may sabi niyan. Si Mary Ann, walang ibang tao akong kausap kundi si Mary Ann. Sakit na ulo ko sa inyo. Eh paano kung sabihin ko sa inyo? Kaya lang ako tumawag, pakinggan mo. Tapos na sana yung issue mo na Norman Mangusing, kung pinadalan mo na ng pera ng 2 milyon yung nasa Italy na Norman Mangusing na sumira sa iyo at gusto niya yung umuwi. Yun ang paasikaso mo. Ina naman talaga. Alak, matuto ka namang Yan yung istorya na pinaglalaban ni Kuya Nasukir kay Kuya Alpha. Sasagutin ko ulit. Magka-video call kami noon ni Kuya Alpha. Magka-video call kami, tinawagan ako ni Kuya Alpha. Sabi, Mac, kasama ko ngayon etong si Norman Mangusin. Ngayon, hindi pa siya pwedeng pumunta ng embassy. Ako na lang muna ang pupunta ng embassy. So, pinakita sa akin ni Kuya Alpha, kasama niya yung Norman Mangusin, which is, yun yung nagsabi na siya daw yung may kasong human trafficking. Nung time na yun, Di ngayon, sabi ni Kuya Alpha, hindi siya pwedeng pumunta agad-agad ng embassy. So, magpapa-schedule ako. Ako muna ang pupunta ng embassy. So, sabi ni Kuya Alpha, wag mo ibaba, sandali lang to. Pupunta akong embassy para makita mo kung ano ba yung mga gagawin, kung ano yung proseso, para yung kumbaga para malaman ko lang. Di ngayon, sabi ni Kuya Alpha, iwanan niya muna dito doon sa may parang gilid lang, para merong mga restaurant na maliit. Iniwanan niya doon yung Norman Mangusin daw na yon. Iniwanan niya doon. Ngayon, siya na naglakad. Yung sinasabing Norman Mangusin, nag-aano pa sa akin yun. Kumaway pa sa akin, kinausap ko pa, tapos alam ko parang na-interview ko na yata siya nung time na yon. Sabi ni Kuya Alpha, iwanan ko muna siya dito, Mac, kasi hindi naman kami pwedeng pumunta kagad doon. Kakausapin ko muna yung taga-embassy. So, pumunta si Kuya Alpha, papuntang embassy. Mga ilang minuto rin siya naglakad. Tapos maya-maya, sabi niya, dito na ako, Mac, ito na yung embassy. Pinakita niya sa akin. Basta, sa salitang Italian, nakalagay sa may labas. Nakalagay yung Philippine Embassy, ganyan. Di ngayon, yung gate nakasara. Pero meron ng mga tao sa labas na naghihintay. Di ngayon, si Kuya Alpha, dahil nga si Kuya Alpha magaling mag-Italiano, inano niya, kumatok siya. Di pinagbuksan naman po siya nung parang gwardiya doon sa loob. Usap sila ng sa Italia. Di ngayon, sabi ni Kuya Alpha, Mac, eto, may problema. Hindi pala pwedeng pumasok ng basta-basta ngayon sa embassy. Kailangan pala merong tayong schedule kasi pandemya. Dati kasi pag pumupunta ako dito, dire-diretso lang. Meron ka lang pipirmahan, logbook, automatic makakapasok ka na. E di ngayon, sabi ni Kuya Alpha, etong kasi nung time na yon, yung Norman Mangusin, parang sa probinsya ng Italia nagtatrabaho. Ngayon, parang wala yung papel, yung parang ganun, parang siya, yung illegal alien pa nung time na yon. Hindi ko matandaan kung nakapagpapapel na ba siya noon o hindi pa. Basta parang ganun na yung kanyang pinagtatrabahuhan malayo, lumuwas lang siya doon sa lugar ni Kuya Alpha para lang magkita silang dalawa. Binigyan ni Kuya Alpha yun ng pamasahe, binigyan ng pera. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.